Matapos ang 7 taon, inatulang guilty at sinentensyahan ng reklusyon perpetua ang 10 sangkot sa pagkamatay ni Atio Castillo dahil sa hazing. May unang balita, si Oscar Oida. First-year law student lang noon sa University of Santo Tomas ang 22-year-old na si Atio Castillo na sa isang iglap ay nagwakas ang buhay nang sumailalim sa initiation rites ng fraternity na Aegis Juris. Sa isang punerarya sa Maynila, nadatnan ng mga magulang ni Atio ang labi ng anak na puno ng pasa. Pinaniniwalaang namatay si Atio sa paulit-ulit na paghampas ng padel. 7 taon matapos ito, lumabas na ang hatol. Guilty beyond reasonable doubt ang 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity dahil sa paglabag sa Section 4-1 ng Anti-Hazing Law of 1995. Sinentensyahan sila ng reclusion perpetua o maximum na hanggang 40 taong kulong. Pinagbabayad din sila ng halos kalahating milyong actual expenses at tig 75,000 pesos na moral damages, exemplary damages at civil indemnity. The guilty verdict is a team effort. We all placed our 100% and we got our conviction. It's a long journey, 7 years. This is how we imagined it to be, na madadali namin ito dito. Those 7 years, I think for our son, it is worth it. Base sa desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, at mga testimonya ang 3 kailangang elemento para masabing may hazing. Una, may initiation rite. Pangalawa, may neophyte. At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit. Napatunayan din ayon sa korte ang presensya sa initiation ng 10 akusado. Sabay puntong sa ilalim ng anti-hazing law ay hindi kailangang aktwal na nanakit. Pareho ang pananagutan kung naroon ang isang akusado at walang ginawa habang sinasaktan ang neophyte. Wala rin daw iprinisentang matibay na ebidensya o testimonya ang mga akusado para suportahan ang argumentong hindi sila kasama sa hazing. At kahit pa may kondisyon sa puso si Atio kaya namatay sa cardiac arrest, ayon sa korte, ang pananakit sa kanya ang nagpalala nito at nagpabilis sa kanyang pagpanaw. This is justice for Atio and win for the prosecution po. So, thank you so much for all your support. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga abogado at kaanak ng mga hinatulan. Bukod sa mga hinatulan, gusto ring mapanagot ng mga magulang ni Atio ang UST. I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing. And it's time to check your policies, the university, the civil law department, the dean himself failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Nakikisimpatya raw ang dean ng UST Civil Law sa mga magulang ni Atio, pero di raw siya sang-ayon sa ilan nilang sinabi. Partikular ang sinabi ng ina ni Atio na bigo ang UST at ang Faculty of Civil Law na protektahan ang Noy Law student. Lagi raw nagpapatupad ang UST ng mga patakaran para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, pero may mga individual umanong binabaliwala ito. Sinisiguro umano nila ang safe environment at pinagbubuti pa ang mga hakbang para di maulit ang trahedya. Ang pagkamatay ni Atio ang nagbigay daan para maisabatas ang Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News.